ating tournament, ito yung magseset ng momentum para sa mga teams natin na naglalaro ngayon. Kumuha na ng mga heroes na gusto nilang gamitin. Ito yung warning shot, kumbaga, para sa buong serye na to. Welcome to the grand finals of the M4 World Championship. This is Game 1, Blacklist International versus Echo. Alam mo, Santi, parang ito na yung mga moment kung saan ilalabas na lang mga players kung ano yung parang it's now or never. Ilalabas ko na ngayon lahat ng mga naititira kong lakas. Kailangan ko na ipakita kung ano nga ba ang aking pinaghusayan, ang aking pinag-ensayuhan ng mga moments na gusto kong manalo. Literal na lakas ng Pinas ang ipapakita natin dito sa finals dahil dalawang PH teams ang naglalaban para sa kampyonato. Pero balikan natin yung in-game. Ngayon na lang natin ulit nakita si Oheb on the Harith. Ano kaya yung magiging difference nito? Kasi yung physical damage nila magbumula kay Wise and Edward eh. So paano kaya nila papatakbuhin yung mga teamfights mamaya? Alam mo, para dito sa Blacklist International, para magbibigay lang sila ng space kay Oheb eh. Again, ito ang pwede mangyari kay Oheb. Pagka nakaharit kasi siya, pwede siyang maging super aggressive. Yun yung difference kapag marksman yung gamit. So may tendency para sa kanya later on, pag tumaba yung kanyang hero, na siya yung mag-initiate rather for Blacklist International. Kasi may instant dive eh. After ng Zaman first, parang dire-diretso ka na dun. Parang basta nandun ka lang sa bakal na krus na nailatag mo, wala ka talagang nawala eh, no? Kaya very maingat yung ginagawa ng Blacklist sa early game kasi alam nilang item dependent yung kanilang heroes. Pero si Yawi ata na pasobra, hindi na nga tinamaan dito ng escalator papabalik. Wise, kamuntikan niya mahuli doon si Yawi. And kung sino kasi makakuha dito ng first blood, big advantage Chantel for the turtle fight. Oo, lalong-lalo na kung ang kanilang target is going to be the gold laner. And ang ginagawa ngayon ng Blacklist International is talagang pino-force lang nila yung mga players na Echo na umuwi. Take note na nagamit na ni Yawi yung kanyang flicker. So ibig sabihin, wala na yung pang surprise play na pwedeng gawin ng ating mga teams. Kaya naman ngayon magkakaroon ng sayawan sa mismong turtle. Sanford ginamit ang Bravest Fighter, naghanap siya na pwedeng hulihin. Pero ang ganda ng guiding wind. Eto na, Alec, to final blow. Coming in from Edward. Tapos si Sanji merong real world manipulation para retribution. Makukuha pa rin ni Wise. First blood will go to Echo. Sagutan lang dahil si Edward makukuha rin ng kanilang team. Pero top lane, may sagot si Oheb sa bagyo. Napakaganda ng ginawa doon ng dalawang kupunan kasi yung Echo may nakuha silang turtle, nakuha silang 2 kills, tapos yung Blacklist naman kuha ng turtle. Kaso medyo nalugi yung Echo kung titingnan natin kasi gold laner yung napita sa kanila on the top side. Benny QT is down once. So medyo kailangan niya pa maghabol eh. Same nga yung concept ng dalawang gold laners pala natin. Mages pala, mage no? Tapos item dependent. Sakutan lang actually kasi kung signature nila dati, wait lang, bottom lane, si Sanford ang target ng Blacklist International. Buhay pa rin. Pero Haji, saktong-sakto yung pagkakabitaw niya ng skill. Kung hindi umabot si Haji doon, malamang makakasurvive pa itong si